Hi! Welcome back to my channel. Sa video ito, pag-uusapan at pag-aaralan naman natin kung paano nga ba gumawa ng resume. So stay tuned and watch until the end. Meron po tayong tatlong formats ng resume. Una, chronological, pangalawa, functional, pangatlo, hybrid. Pag sinabi po natin chronological, ang nakafocus po dito ay ang ating mga work experiences. Pero kapag kakagraduate mo pa lang or wala ka pang masyadong work experiences, functional ang ating gagamitin. Dahil pag functional, more on skills and qualifications ang naka-highlight, hindi ang work experiences. Hybrid naman po kapag both work experience and qualification ang ating ilalagay sa ating resume, pero para sa akin personally, mas maganda kapag mag-focus lang po tayo kung chronological or functional kasi kapag hybrid may tendency po na masyadong mahaba o di kaya may maulit na may lagay sa ating resume. Para mas maintindihan po natin mabuti, isi-share ko po sa inyo yung aking resume at sabay-sabay po nating pag-aralan ang difference between chronological, functional, and hybrid. Ayan, so isi-share ko po sa inyo ang aking resume para at least meron po tayong basis sa paggawa ng resume. Tandaan po natin na bawat tao ay may iba't ibang experiences and qualifications. So nasa sa inyo na po kung ano po dapat ang ilalagay po natin sa ating resume. Tandaan, gaya ng sinabi ko sa una kong video about sa kung paano makapasa sa interview, iwasan po nating magsinungaling. Okay, so iwasan po nating mag-imbento. Kung ano lang po yung totoong nangyari, ang ating totoong karanasan, yun po ang ilalahad natin sa ating resume. Pangalawa, tandaan din po natin na ang bawat company ay may iba't ibang requirement. Ganun din po ang ating gagamiting resume. Halimbawa, ang a-applyan po natin ay school, dapat ang mga details na ating iiwan or ilalagay sa ating resume ay kung ano lang yung relevant or in line sa company na a-applyan po natin. Another example, kapag ang ating a-applyan ay food industry, make sure na ang ating ilalagay na details, mga experiences, mga certificates ay dapat related sa company na food industry na kung saan yun po yung a-applyan po natin. For now, inilahad ko po yung mga details na sa tingin ko ay related naman sa aking mga in-applyan pero gagamitin po natin as an example only. Okay, mamaya tuturuan ko po kayo kung paano mag-edit ng resume. Ang ating complete name. Next, complete contact details. Complete address, contact number, and then email ad. So make sure na active and then kompleto po yung number na ilalagay po natin. Same din po dito sa email address kasi may mga companies po na through email po sila nag-i-inform or nag-i-invite for interview. Next, personal data. May mga companies po na naghahanap or may mga required height. Okay? Halimbawa, sa airlines, di ba may mga height requirements po yan? Meron din pong gender requirements. Okay? So, pwede naman na po nating ilagay. Ganon din po yung career objective. Example lang po ito, pero at least kung gusto nyo pong maglagay ng career objective, pwede naman po. Next, licenses and certifications. Napaka-importante po ito kapag meron po kayo. Kasi malaking bagay po ito, malaking point kapag meron po tayong certificate and license. Lalo na kapag yung a-applyan po natin ay requirement po yung lisensya. Okay? Dapat meron po yan. Next, ito po yung importante, work experience. Okay, tignan nyo po yung format. Kasi yung ginamit po natin or yung gagamitin po natin ay chronological resume. So make sure na ganito po yung ating format. Ang tawag po sa ayos ng ating resume ay tatawagin po nating reverse chronological order. Kasi kung ano po yung latest, siya po yung nasa top. Okay, tandaan po natin yan. Kung ano po yung latest na work experience, yun po yung nasa top. Okay? So, unahin po muna nating i-discuss yung pinakauna kong experience. Then, punta po tayo sa pinaka-latest. Okay. Dito, noong 2005, naging service staff po ako sa Chowking. Okay. Nilagay ko po dito kung ano po yung task ko. Next, another experience ko po ay nagtrabaho din po ako sa Jollibee Foods Corporation as an store marketing assistant. Nilagay ko din po dito yung mga tasks and responsibilities ko.
After that, nakapagtrabaho po ako sa Cindy's Bakery and Restaurant as a management trainee and of course as an area marketing officer. And then ito po yung naging tasks and responsibilities ko: supervise and monitor store or branches performance and proposed and created local store marketing programs. After that, naging branch manager din po ako ng The Generics Pharmacy sa Dagupan. And then inilahad ko po dito yung mga tasks and responsibilities ko. After ng The Generics Pharmacy, bumalik po ako ng Cindy's Bakery and Restaurant as a shift manager too. Okay, so iba na po yung position ko dito. From management trainee, naging shift manager 2 ako sa Ilocos Norte. Nag-apply naman po ako sa Classic Savory as a management trainee. And then, bumalik naman po ako sa Cindy's Bakery and Restaurant as store manager na po. Okay, so yun po ang aking work experience. Kailangan po reverse chronological order or kung ano po yung latest na work experience, yun po yung nasa taas. And then, company, position, address, and then kung ano po yung dates kung kailan kayo nagtrabaho. And then, enumerate po natin kung ano po yung mga tasks and responsibilities natin. Yun po yung sa chronological resume po natin. Sa ating work exposure, ito po yung mga naging experiences po natin na hindi po dumaan sa matinding hiring and selection process. Halimbawa, kapag ikaw ay nag-volunteer, kapag ikaw ay may mga trabaho na kung saan hindi ka naman pinasahuran, at least gusto mo lang magkaroon ng experiences, okay, so dito po natin ilalagay sa work exposure. So in my case, nagturo po ako, naging teacher po ako sa Vietnam. Ang school doon ay Royal Edu. And then sa Hanoi, Vietnam po, and then yung date. And then nilahad ko po yung aking mga tasks and responsibilities. Okay, created class lessons and syllabi, held classes and evaluated the students' development and progress, developed lesson plans about basic English, business English, free talk, and assessment test. Okay, bakit ko nilahad dito yung mga tinuro ko? Kasi in this case, both children from 5 years old hanggang sa young professionals. Okay, so may mga estudyante po tayong iba't iba yung lessons na kinakailangan nila. So dapat ilahad din po natin yung mga nagawa po natin dyan. Next, ACADSOC, naging online English tutor din po ako. Ang mga estudyante po natin ay from China, and then home-based po siya. Ganun din po, company, position, address, okay, and then date, inclusive, and then yung tasks and responsibilities natin. Ilagay po natin. Next, OJT or on-the-job training, Mart 1. Okay, dito naman sa Vigan City. Next, OJT din po yan. Okay, so ito po yung ano naman po ito. Wala pong sahod yan, pero at least requirement po yan sa college natin. Dito sa pagiging teacher, syempre may sahod po yung mga to, kaya lang ang ibig ko sabihin ay hindi naman po masyadong dumaan sa matinding hiring and selection process dito sa Pilipinas. Okay, so kaya ginawa ko lang siya as work exposure. Next, Avon, naging unit manager din po ako. Ito po yung naging mga tasks and responsibilities ko. Okay, next, training and seminar attended. Okay, pwede po nating ilagay yung mga seminar attended po natin, mga trainings, kasi points din po yan. Kapag may mga seminars po kayo na attendan, kasi iisipin po ng employer po natin na marami kang mga ideas, mga experiences, and background knowledge. Okay, pre-practicum, exploring the world of integrated marketing, total quality management seminar, Philippine Junior Marketing Association, trip, road to
on integrated marketing communication, marketing training programs, and effective selling and party hosting, Jolly Kids Party Host Training Seminar Workshop, Leadership Seminar. Susunod po dito ay yung education. Unahin po natin or nasa taas din po yung tertiary, next secondary, and primary. Dito po kailangan po natin ilagay kung ano yung school, ano po yung college, ano po yung course and major, and then year graduated. Secondary and primary. Skills and qualification, for example, proficient in Microsoft Word, Excel, and PowerPoint. Kapag bihasa ka sa paggamit ng Microsoft, pwede natin ilagay yan as an skills. Skillful in KineMaster Video Editor, various multimedia, photo and video editing programs. Next, able to communicate effectively through written and oral forms. Kapag sa tingin mo ay skills mo yon, magaling ka sa pag-speech, sa pagtuturo. Okay. Next, YouTube influencer, vlogger, and a video creator. Okay, so pwede niyong ilagay as skills yan kung gusto nyo. Next, award and recognition. In my case, naka-receive din po ako ng award, Leadership Award from President Gloria Macapagal Arroyo. Next, first place sa advertising competition. So, ang ginawa po namin dito ng aking partner ay ako po yung gumawa ng song. Nagsulat po ako ng song. And then, nanalo po kami. So, once na ang a-applyan po natin ay sa marketing, pwede po nating ilagay yung mga achievements na yan. Okay, so nakakuha po kami dito ng certificate. Next, naging judge po ako sa isang college na kung saan kailangan din po namin magsalita based sa aming observations, sa aming judgment. So, pwede po nating ilagay kapag may mga experience kang ganyan. Next, host and facilitator. Naging party host po ako and then facilitator at the same time sa JKC Kiddie program or Scout program ng Jollibee. Next, character reference. And then of course, ang ating signature. Functional resume. Gagamitin naman po natin yung functional resume once na ikaw ay fresh grad or wala pang masyadong work experience. Okay, so gaya ng in-explain ko kanina sa unang video or sa unahan ng ating video, ang functional resume ay gagamitin natin para i-highlight kung ano po yung skills and qualifications, hindi yung work experience. Kasi wala nga tayong work experience kasi fresh grad or wala pang masyadong experiences. So, functional resume ang ating gagamitin. Ganito yung example niya. Of course, meron pa rin po siyang name, contact details, and personal data kung gusto niyo pong lagyan ng personal data. Okay. Next, career objective, and then license and certifications. Gaya ng dati. Okay, qualifications. So for example, hindi ako nagkaroon ng masyadong maraming experience. Halimbawa, qualifications yung i-highlight po natin. Halimbawa, leadership and management. In my case, nag-attend na ako ng various leadership programs and seminars. Next, naging SGO president po ako. Then, nirepresent ko na rin yung aking school sa mga competitions and programs. Okay, nakipag-compete po tayo. And then, naka-receive na rin po tayo ng mga awards, leadership awards. And then, naging officer po ako ng Citizenship Advanced Training. Na-enumerate po ang mga qualifications ko as a leader. Okay? Kasi pwede po natin gamitin yan, pwede po natin ilahad yan once na wala naman po tayong work experience. Okay? Another qualification na pwede po natin ilagay, halimbawa, writing and oral communication. In my case, halimbawa, delivered various speeches during the school programs kapag sa mga school programs na na-try ko na rin po kasing mag-speech, mag-deliver ng mga speech during program since naging part po ako ng honor roll, first honorable mention, and then represents the school for editorial writing competitions, member of the school publication, the Spark, naging member din po ako ng school publication. And then of course, na-represent ko na rin po yung school kapag may mga competition sa writing and oral competition. Next, event management. Nagkaroon na rin po ako ng experience about sa pag-organize ng programs and events, and then nag-serve na rin po ako as a judge
in an event and program sa isang college. Okay? Next, video production and social media management. So, kapag may mga experience ka, may mga pwede kang ilagay under sa ganitong qualification, pwede po. Lalo na kapag yung applyan po natin ay related sa ating qualification. Next, skills. Importante din po na marunong po tayo sa Microsoft Word kapag ang applyan po natin ay sa office or a managerial position. Okay, so halimbawa, may work experience pa rin po tayo, kaya lang kaunti lang, pwede po nating ilagay dyan. Nasa hulihan na siya. Ganon din po yung work exposure. Dito po natin ilalagay yung work exposure po natin, pero hindi na gaya ng nandun sa chronological resume na nakalahad po or naka-identify or naka-enumerate po yung mga tasks and responsibilities po natin. Dito po sa ating functional resume, isang line na lang po siya. Okay? And then training and seminar. Dito na po natin ilalagay yung mga certificates natin. Okay? And then education, awards and recognition, and then character references. Okay. So, yun po yung pinagkaiba ng chronological resume and then functional resume. Ngayon, kapag gagamitin naman po natin yung hybrid, combination lang po siya ng dalawang ito, chronological and functional. Mas mahahaba or mas hahaba lang po yung ating resume, kaya gaya ng sinabi ko, mag-focus lang po tayo. It's either chronological or functional. Ngayon, ituturo ko naman po sa inyo kung paano mag-edit. Halimbawa, yung a-applyan po natin ay inline sa food industry. Ano po yung una natin gagawin? Okay. So, ganito po yon. Kapag halimbawa, magtatrabaho po tayo as manager sa isang restaurant. So, i-retain po natin yung detail po natin. Ayan. And then yung personal data. Halimbawa, gusto nating i-retain. Okay lang. And then, career objective. I-retain lang po natin yan. Next, licenses and certificate. Of course, nasa food industry po tayo. So, makakatulong po itong NC2 na ito. Next, work experience. Related po yung ating work experience na yan sa ating a-applyan. Kasi, again, restaurant po yung a-applyan po natin. Classic Savory, sa tingin nyo tatanggalin? Hindi, kasi food industry pa rin yan. Next, Jollibee Foods Corporation, hindi po natin tatanggalin. Ganun din po yung Chowking. Next, work exposure. Itong Royal Edu, nung naging teacher ako, tatanggalin? Yes, tatanggalin natin kasi hindi naman po kakailanganin yan sa a-applyan po nating restaurant. Same po dito sa ACADSOC, online teaching. Tanggalin po natin. Mart 1, Avon. Okay, so tanggalin po natin lahat yan kasi hindi naman po siya related. Okay, training and seminar. Dito pwede po tayong mag-chop. Okay, tanggalin po natin yung mga hindi related. So, isipin po natin, a-applyan po natin ay restaurant. So, ano lang po yung i-retain po natin? Tingnan po natin. Networking, practicum, integrated marketing, total quality. Okay, so i-retain po natin yung total quality management kasi syempre kapag nasa food industry po tayo, magagamit po natin to. Okay, next, Philippine Marketing Association, TRIP, Marketing Training Program, Effective Selling. Pwede nating i-retain to. Kasi magagamit po natin yan lalo na kapag frontliner po tayo. Frontliner, ibig sabihin yung ikaw yung in charge sa customer service. Okay? Crew trainer, workshop, pwede po natin gamitin yan. Jollibee Food Corporation Leadership. Okay. Next, education. Iiwan po natin yan kasi kailangan. Next, awards and recognition. Kung sa tingin mo kakailanganin ba ito? Leadership, advertising. Okay, pwede nating tanggalin yung mga to kasi hindi naman siya inline sa food. Okay.
then character references. Dito nga po pala sa character reference, make sure na meron po tayong ilalagay na contact numbers para at least kapag background check po ang recruiter, meron po silang matatawagan na active number. Okay, so ayun lang po yung ating ititirang details kapag ang applyan po natin ay restaurant. Personal data, career objective, licenses and certification, work experiences. Okay, lahat po yan ay inline sa food, training and seminar, kung ano lang po yung nararapat na itira. Okay, education, primary and etc. Okay, so yun po ang tamang pag-edit ng ating resume. Ganon din naman po kapag ang a-applyan naman po natin ay school, halimbawa, kabaliktaran lang po. Kung ano po yung mga hindi po kinakailangan at hindi related sa school na a-applyan po natin, yun po yung tanggalin po natin. And then kung ano po yung mga experiences po natin na tugma o related sa school, yun po yung ititira po natin. Ayan, so sana po ay nakatulong po ang video ito para po sa mga nagbabalak na gumawa ng resume para makatulong sa paghanap ng trabaho. Para po sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please mag-subscribe na po kayo. Ang gagawin lang po natin ay pumunta po tayo sa YouTube and then i-type ang Darwin P. Pablo and then pindutin ang subscribe button yung naka-red dyan sa baba or nasa tabi ng aking channel, and then wag na rin pong kalimutang i-click ang bell notification para ma-notify ka every time na meron po tayong new videos and tutorials. Yun lamang po sa araw na ito. My name is Dao and this is our channel, Dao's Perspective.